Hi guys, gagawa lang tayo ng updated video sa pagkuha ng TIN number online. Madami kasing nagtatanong, bakit merong purpose of TIN? Purpose ng pagkuha ng TIN number. And also, ipapakita ko sa inyo, pinagkaiba ng married and single kapag kukuha sila ng TIN number. So before we start, ito muna yung requirements. Valid email address. Meron kayong email na na-access at alam nyo yung password. Next naman, dapat meron ka ng account sa Orus Online. Bali, ipapakita ko na lang mamaya guys. Madali lang naman gumawa ng account. Next requirement, valid ID na merong address tulad ng voter's ID, national ID, and postal ID. Kung wala naman kayo nito, any government ID, pwede. And lastly, para sa married or kasal na, ihanda nyo yung kopya ng marriage contract nyo. So, sa step 1, magkikreate tayo ng Orus account. Kung meron ka ng Orus account online, pwede mo nang skip yung part na to. Pumunta ka na sa step 2. Okay, gamit yung cellphone nyo or laptop, go online and visit orus.bir.gov.ph. Kung merong problema yung website, pwede nyo balikan bukas kasi minsan nagkakaroon ng website maintenance. Okay, tapos click nyo yung new registration, tapos click as an individual. Tapos scroll down, click create an account. May lalabas na terms and condition. So scroll down nyo lang, tapos check I have read the above terms. And then press agree. Next, register as taxpayer. Tapos choose without existing TIN. Ibig sabihin nga guys, wala ka pang TIN number. Maraming nagkakaproblema dito. Hindi nila alam na may TIN number sila. Kaya automatic rejected yan. Dahil isang TIN number lang ang para sa isang tao. Tapos press I agree. Type of transaction. Para sa mga kukuha ng TIN number para sa trabaho or magsisimula pa lang kumuha ng TIN number, pipiliin nyo guys yung EO98 one-time taxpayer. For OFW, pwede nyo ring piliin to, EO98 or OFW option. Taxpayer type. Dito, madaming nagkakamali. Dalawa lang kasi yung option dyan guys. Pwede nyo piliin yung 1TFC, one-time transaction, or yung EO98 is Executive Order 98. Kapag pinili nyo tong one-time taxpayer, dito na magkakaroon ng mga iba't ibang question tulad ng purpose of your TIN number. Be careful guys, piliin nyo mabuti yung EO98. Next naman, full name nyo. Yung unang pangalan, middle name. Kung walang middle name, pwede nyo piliin no middle name. Last name, yung apelido. Suffix name, kung meron kayong junior, senior. Kung wala, choose not applicable. So, yung kaarawan or birthday, D, ibig sabihin ito yung araw. Tapos month, and then year. So, civil status, single or married, depende sa inyo guys, no? Tapos, gender, male or female. And then, email address. So, ito na nga yung sabi ko guys, dapat meron kayong email address na nagagamit nyo at meron kayong access. Kasi, may isasend na OTP galing sa Orus BIR. Click I acknowledge. Tapos next, gagawa naman tayo ng 12-character unique password. Meron yung big letter, small letter, number, and special characters. Sundin nyo yung requirement na yan at isulat para hindi nyo makalimutan. And then click register. Tapos ito na nga yung OTP na sinasabi ko kanina. Kukunin natin sa email address. Pero wag nyo muna guys pindutin yung close kasi yung iba hindi natatanggap yung OTP. Pwede nyo pa kasing pindutin yung resend OTP. Tapos hanapin nyo guys yung message ng account verification. Tapos yung link, click nyo, verify your account. And then sabi dito, kapag hindi nyo nagawa within 24 hours, magiging unsuccessful yung pag-register nyo ng Orus account. After natin maklik, congratulations, nakapag-create na tayo ng account. Ito na yung step 2, pagkuha ng TIN number online gamit yung S1904 registration form. So press OK. Maglalagin na ulit tayo gamit yung email address and password
na ginamit nyo kanina. Kung nakalimutan nyo guys, ito yung website, orus.bir.gov.ph. Tapos click nyo yung I am not a robot and then log in. Pindutin natin yung click new registration and then choose as an individual. Tapos check nyo lang yung nandito sa kanan, or sa cellphone naman, scroll down nyo lang, ito yung mga kailangan nyo. Pindutin na natin yung fill up registration form 1904. Merong 7 parts, iisa-isahin natin yan. So number 1, taxpayer info. Make sure nga na pinili nyo yung EO98, hindi yung 1TFC. Okay, so PCN or PhilSys National ID number. Ito yung 16-digit number na nasa ibabaw ng pangalan nyo sa harap ng national ID. Ayan. Kung wala, okay lang yan guys, hindi naman required. Sasagutan nyo yung place of birth. Saan ba kayo pinanganak? So check nyo yung valid ID nyo guys kung merong nakalagay na place of birth. Yung sa akin kasi passport ginamit ko last time. Alright, next, pangalan ng mother nyo or nanay bago siya ikasal or nung single pa siya. Pwede rin itong maging reason bakit na-reject yung account nyo. Nagkakamali kayo sa middle name and last name. Next naman yung sa father or sa tatay nyo, complete name lang nila. Straightforward yan. Contact number, ilagay nyo lang yung phone number nyo. Press continue para dito na tayo sa number 2. Residence address. Kung saan kayo nakatira. Dapat base nga sa valid ID nyo. Yung province, click nyo lang yung mga arrows dito, municipality, and barangay. So, wag na lang kayo magkakamali. Dapat tama yan lahat kasi pwede rin maging reason yan ba't kayo mare-reject. Tapos yung mga ibang question guys, dapat sagutan nyo rin. Town, purok number, unit number, or pangalan ng building, or condo, street name. Kung hindi naman kayo sure, pwede nyong ilagay not applicable ulit. Okay, basta wag kayo mag-leave ng blanco. Dapat lahat yan may sagot. Press continue, dito na tayo sa number 3. Purpose of TIN. Kung dito nga nagkamali kayo, 1TFC ang napili nyo, 13. So, hindi na kayo makakasunod sa video guide na to. Press continue na lang natin. Kasi nga, authorized representative. Ibig sabihin, kung merong ibang taong gumagawa ng TIN number or merong ibang taong gumagawa ng TIN number mo. Pero kung ikaw lang ang gumagawa para sa sarili mo, walang representative, choose no, and then press continue. Spouse information. So, unahin muna natin guys yung single. Papress nyo lang continue kasi nga walang spouse. Okay, ngayon kapag married naman, medyo mahaba guys, no? Pero bibilisan ko na lang. Ito yung employment status ng asawa mo. Siya ba yung nagtatrabaho o hindi? Isa ba siyang OFW? Employed abroad? Engaged in a business or profession? Merong business yung asawa mo or under ba siya ng training? Basta bago nyo sagutan to guys, kunin nyo yung tax number ng kumpanya ng asawa nyo and tax number ng asawa nyo. Siguro guys, explain ko na lang sa next video. Ito medyo mahaba eh. Kung nahihirapan kayo, mag-comment na lang kayo guys, no? Proceed na tayo sa number 6. Ito yung mga supporting documents nyo rin, yung valid ID and selfie. So, ang tinatanggap lang na file format ay JPEG, PNG, or PDF. Click upload file. Tapos hanapin nyo nga kung saan nyo sinave yung valid ID na gagamitin nyo. Next, upload nyo naman yung selfie na hawak nyo yung valid ID. Kung single nga, hindi na kailangan ng marriage contract na document. Kapag married, kailangan nyong i-attach yung marriage contract. So, last part na tayo sa summary. Double check nyo lang lahat ng information. Make sure na walang mali. Taxpayer info, address, yung sa information ng asawa nyo, kung married kayo. Pag okay na, scroll down nyo lang. Yung tatlong box, i-click nyo lang yung check, tapos submit application. Hindi ka na guys pipindutin yung submit kasi meron na akong TIN number. Makakatanggap kayo ng confirmation email galing sa Orus BIR at maghihintay kayo ng 3 working days. Habaan nyo na lang yung paghintay, pwedeng 1 week to 2 weeks. Ngayon kung wala pa, pwede kayo mag-email dito sa contact_us@bir.gov.ph. After nyo maging successful sa pag-register ng TIN number, dito lalabas yan. So, click nyo yung profile, tapos sa ilalim ng pangalan nyo, nandito yung TIN number and RDO branch. Thanks for watching. Kung nandito ka pa, subscribe. Kung hindi ka pa rin nakasubscribe, I will see you in my next video.